Ako nga pala si Zed Valencia or mas kilala bilang Zedric. Ako po ay 25 years old, isa pong estudyante. So, way back 2018, ako po ay 18 years old long time na yon. Isa po sa nag-inspire sa akin sa ganitong negosyo ay isang distributor na matanda. Long time po kasi na to, yung father ko, isa siya sa management ng isang company, which is si Chairman Lowell Magdadaro din po ang owner nito. At siya po ay part ng sales and marketing. So, nung time na yon, nakita ko sa mga events dito, meron po isang senior na naka-achieve ng travel incentive. Nakausap ko siya at nakausap din siya ng father ko. At ang tinanong namin sa kanya is, paano mo nagawa yan, ma'am, sa ganyang edad? Isa lang sa nag-inspire sa akin doon at tumatak sa isip ko doon na sabi niya, kaya niya sinimulan o inaral niya yung ganitong klaseng negosyo. It's because ayaw niya dumating yung time na kung hindi man maging successful yung anak niya, eh siya mismo bilang nanay o bilang tatay ay magiging pabigat sa kanyang mga anak. So yun, naisip ko na kahit pala bata ko na kung yung senior na nagawa na ma-achieve yung ganong posisyon sa dropshipping, how much more ako na bata? So, nagsimulan ko siya sa tulong syempre ng aking tatay. Ang ginawa sa akin is in-engage ako sa mga lodis natin, kung tawagin, or yung mga coaches natin. Talagang sila ang nag-guide sa akin, sila ang nagturo sa akin na kung paano yung mga step-by-step. Tapos kung mayroon akong problems or na-encounter pagdating sa dropshipping, sila ang aking natatanong. Actually, wala naman tamang strategy, but ang pinaka-importante dito is matest natin yung ating ads. Why? Possible, sa iba, pare-parehas tayo ng ginagawa, pare-parehas tayo ng strategy, but iba-iba tayo ng result kay Facebook. Sa akin, ang key strategy ko dito is kailangan natin i-test yung ads natin. Possible na maganda sa'yo, possible na pangit din sa'yo. So, importante na matesting mo yung ads mo para malaman mo yung magandang result. Isa rin sa mga advice ko sa mga nag-a-ads dyan, huwag kayo magbase sa gut. So, pag sinabing gut, ito yung parang, feeling ko, ito yung magiging magandang ads, so magiging magandang creative, so, o mas bebenta dito. But mag-base tayo sa data na bibigay ni Facebook. Siguro, ang major na challenge ko talaga dito is, dati, ako lang talaga mag-isa na parang hinaharap yung mga ganitong klaseng problem pagdating sa Facebook ads. Kasi noong time na yon, talagang bata lang ako, wala akong masyadong idea, wala akong kakilala kung sino yung pwedeng pagtanungan. Siyempre, nahihiya din ako magtanong sa mga coaches natin na baka busy sila, baka ganito, ganyan. But siyempre, ang kagandahan din sa ganitong klaseng negosyo o sa mga coaches natin, sila mismo, pwede mo silang i-approach, pwede mo silang tanungin. At sila yung isang daan din, kaya ako naging successful sa ganitong klaseng business. For me, I have two tools na ginagamit. First is yung ads library, which is ito ay isang website kung saan nakikita lahat ng mga nag-a-ads kay Facebook. Bilang advertiser, alam ko may time din na nauupusan din ako ng idea or ng creatives na paano yung gagawin ko sa ads ko. Kaya, importante na kahit paano meron tayong ibang model, ibang nakikita natin na strategy kung paano nila ginagawa yung pagpupusing. At at the same time, doon natin nakikita yung mga taong matitibay na kumbaga matagal na pagdating sa pag-ads. So, doon natin nakikita kung ano ba yung mas nag-work at ano ba yung mas magandang ads. At pangalawang tools na gamit ko po dito ay yung ating system ng UB Philippines. Bakit website ng UB Philippines ang isa sa tools na ginagamit ko na naging effective sa akin at naging maganda yung result ko? It's because sa UB Philippines, hindi mo na kailangan ng stocks, hindi mo na kailangan ng inventory. All you need to do is kukunin mo lang yung details ng customer mo, ilalagay mo sa system, company na magdi-deliver para sa'yo. So, gano'n lang, sa bahay ka lang, kahit estudyante ka, matanda ka man, basta ikaw ay part ng UB Philippines, we will cater your sales. So, isa sa mga advice ko sa mga magsisimula pa lang ng kanilang dropshipping journey ay simulan nyo na today. Kasi possible bukas, susunod na buwan, susunod na taon, magbabago ang algorithm ni Facebook. So, kung ang AI o ang robot is everyday nag-upgrade, nag-i-innovate,
tayo bilang tao, kailangan din natin mag-innovate. Ang gusto ko lang sabihin, simulan nyo na ngayon because kailan nyo pa sisimulan, baka huli na. So, isa rin sa mga advice ko na pagdating sa journey ng pagda-dropshipping, may mga challenges talaga dyan. Pero tandaan natin na hindi porket na nagkaroon ng challenges ay susuko na tayo. May times kasi na mahihirapan ka, may times na mag-fail ka. Pero tandaan natin, kapag nag-fail ka at nag-quit ka, loser ka. Pero kung ikaw na fail ka, pero ginawa mo siya, naging better person ka, susunod nun, pag naging better person ka, this will achieve your success. Ito isa sa natandaan ko sa mentor ko na sabi niya, rich people chooses hard, that's why their life is easy. But poor people chooses easy, that's why their life is hard. So, importante na simulan natin, kahit mahirap, naniniwala ako, kapag ikaw ay nagkamali, tapos hindi ka nag-quit, this will make you better person. At kapag naging better person ka, ito yung time na magiging successful ka.